Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programa Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, inaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay March 4, 2022, Biyernes. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:26 ng gabi. Dito po sa Metro Manila, pel na pel ang new normal sa ilalim ng Alert Level 1. Mga kalsada punong-puno. Mga establishmento puno na rin. Mga commercial establishment kasama na po yung mga restaurant, pel na pel na bumabalik na po sa normal ang takbo ng ating pamumuhay araw-araw. At ito naman po ang hinahangad ng lahat. Pero sa kabila po ng pagluluwag na yan, ay tila may mga nababahala, lalong-lalo na po doon sa usapin ng mga sasakyan naman dahil pinayagan na po ng Land Transportation Office, ganon din po ng IATF, yung pong tinatawag na full capacity doon po sa kanilang mga sasakyan, mula po doon sa taxi, sa tricycle, sa PUB, at doon po sa mga buses na may rutang around the circle, may rutang Metro Manila to province. Okay na po. So, doon po sa atin mga kaibigan, siyempre, ngayon naman ay Biyernes. Bukas ay weekend. Weekend ngayon. So, pwede po tayong magkumustahan na muna. Pagandahan na muna ng wento. Pagandahan na muna ng ngiti. Diba? So, tayo naman ay Lunes hanggang Biyernes. Tayo po ay nagtatrabaho na mahigit sa loob ng 8 oras. More or less in myself, in my mind, halos 12 oras ang trabaho ng inyong lingkod. Kaya pagdating ng Biyernes, ako po ay medyo nanghihina na. Pero kapag may nakikita kong ngumingiti at sabi nga nila maging masaya lang. So, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, samahan nyo po dito sa aking programang Manibela ng Masa. Okay, so dadako na po tayo sa ulo ng ating mga balita. Kaso ng sakit sa puso tumaas ng halos 28% ngayong pandemya.
Ay, bad news! Tumas daw po ng halos 28% sa ilalim ng pandemic. At ito pa, di pagdalo sa mga debate, may panganib sa kandidatura ayon sa political expert. Oh, sino ba yung hindi umatin sa mga debate? Ano bang problema, bakit hindi sila sumasama? What is the twisting of your mind? What is the problem of your personality? If you are to be a president, what will be the result of our camp? Pagtyagaan nyo na po yan. Nadampot ko po lang sa labas ng studio. So doon po sa ating mga kaibigan, ha? So pagsisiksikan sa period base. Ito po mga pampaserong bus, kinabahala ng DOH. At ganoon din po yung tinatawag na vaccination cards, di na kailangan sa pagpasok sa mall. Ayon sa DILG, hindi na kailangan, ha? Kung po sa mga security guard, whether they like or not, o ayaw ng management, they have no jurisdiction to disobey the rules and yung po ang sinabi ng DILG. Sumunod na po kayo, ayon sa mga mall. Sana kayong mga security guard, maaga po kayong nabisuhan para wala ng kuskus balungis at wala ng abala. Ganun din po sinasabing Mayor Joy Belmonte. Kinasuhan na ng cyber libel si Defensor. Defensor versus Belmonte. Who will be the win? So sino ba mananalo sa inyo? Sa korte o kaya sa pagka-mayor? Yan po sa Lungsod, Quezon. So doon po sa ating mga kaibigan, ha? Jump out sa lungsod ng Quezon sa Quezon City. Matindi po ang labanan dyan sa pagitan ni may defensor naman at ganun din po itong si Mayora Joy Belmonte. Kaya nangyari, kinasuhan na daw. Ito pong si defensor ng cyber libel. Ay nako naman, alam nyo naman po ang cyber, alam nyo naman ang libel. So bahala na po kayo sa buhay nyo. Bawas singil sa tubig ipatutupad sa Marso 21 ayon sa Maynila MWSS. So sana all. So hindi lang po yung Maynila. Ay sabi tubig. So dalawa lang naman po yan. Sana sabay po kayong magbawas. At itong sinasabi na Duterte maglabas ng executive order sa paggamit ng nuclear power plant. Ay naku, gagawa raw ng executive sa paggamit ng nuclear power plant si Pangulong Duterte. Ano na po ba ngayon? Marso, Abril, Mayo? Pagdating ng June 30 tapos ng kanyang panunungkulan. So bakit ngayon lang ito magde-decide, ha? So ganun din. Magtatay, pinatay sa harap ng bahay. So yan po ang ulo ng ating mga balita ngayon. Ngayon pong Marso 4 na taong 2022. Ito talaga, ha? Matindi ang sitwasyon natin. Kung kailan magtatapos gagawa ng executive order para sa paggamit ng nuclear power plant. So, titingnan po natin what will be the bottom of them. Di ba? So doon po sa ating mga kaibigan na sa kasalukuyan nandyan sa Baguio, yung pong mga gumagala dyan po sa Pine City. Saan ba yung Pine City? Di ba ang Pine City sa Baguio? Yung mga gumagala dyan sa Burnham Park. So ilang bisis na ba tayo nakarating sa Baguio? So marami na rin pong bisis. Kaya lang, kapag kami pumupunta dyan sa Baguio, pinakamatagal 2 oras. So mabilisan lang lagi. So hindi pa natin naabot yung yung tinatawag na halamanan, lalong-lalo na yung pinipitasan ng ano bang pinipitas doon? Blueberry ba yun? Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Dadako na po tayo sa
sa mga detalye ng ating mga balita. Mula po ito sa Parañaque Net Radio Newsroom. Sa panguna pa rin ni Aba Pascua. Para sa detalye ng ating mga balita, siksikan sa PUBS, ikinabahala ng DOH. Nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Health DOH sa posibleng paglagpas ng ipinatutupad na full capacity ngayong Alert Level 1 sa mga pampublikong sasakyan na maaaring umanong maging dahilan ng muling pagkalatang virus. Ang isa pong nakakabahalang nakikita natin will be our transport sector. Mukhang bumalik po tayo doon sa pre-pandemic kung saan beyond 100% capacity po ang nakikita natin sa mga sasakyan na pampubliko. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, kaya nanawagan ngayon ang DOH sa mga operators at tsuper ng mga public utility vehicles, PUBS, na huwag maglalagpas ng 100% na kapasidad habang nananawagan sa mga lokal na pamahalaan na mahigpit na ipatutupad ito. Ang mga lokal na pamahalaan ay may kapangyarihan na pamahalaan ang trapiko at pampublikong transportasyon sa kanilang masasakupan at may responsibilidad rin na paglabanan ang pagkalat ng virus. Una nang ipinaalala ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, sa mga bus operators na mahigpit na ipinagbabawal ang standing o tayuan ng mga pasahero at sabit sa mga jeep kahit maluwag na ang Alert Level 1 sa Metro Manila. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Di pagdalo sa mga debate may panganib na kandidatura, political expert. Nagpalala sa dating University of the Philippines, Professor Clarita Carlos, sa mga kandidato na may kaakibat na panganib sa kanilang kandidatura ang palagi ang hindi pagdalo sa mga debate. Sinabi ni Carlos na walang namang makapipilit sa mga isang kandidato na dumalo sa mga debate, ngunit nagbabala siya na malalaman ang resulta nito kapag natapos na ang bilangan sa halalan. They'll have to wait for the pluses and minuses of not attending, ayon kay Carlos. Ipiniliwanag ni Carlos na may ilang mga botante na hindi naman iniintindi kung dumalo ang kanilang pambato sa mga debate habang mayroon din na importante ito sa kanila para malaman ang kanilang gagawin sa bansa. Una nang inihag ng Commission on Election, COMELEC, na ipinaalam nila ang mga kandidato ang general topic na tatalakayin sa kanilang debate. Ito ay makaraan na hilingin ng kampo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang kanilang partisipasyon sa debate ay magdedepende sa format at sa mga issue na tatalakayin dito. Ito ay sa kabila ng lahat na tumatakbo sa pagkakapangulo ng bansa ay nagpapahayag na ng kahandaan na dumalo sa debate maliban kay Marcos na nagpapadala ng sulat sa COMELEC para alamin ang format at mga issue. Hindi ito nagustuhan ni Carlos dahil para sa kanya sa isang guro sa kolehiyo sa loob ng 55 taon sa kailangan na mag-aaral na mabuti ng isang kandidato lalo na sa international politics at kalagayan ng bansa bago sumabak sa posisyon. If you are my student, I'm going to give you my final exam questions. Tell me, saad pa niya. Nakatakdang isagawa ang unang presidential debate ng COMELEC sa Marso 19, tatagal ang debate sa 2 oras kung saan bibigyan ng bawat kandidato ng 1 minuto at kalahati para makapagsalita. Okay. Doon po sa una na tila ito pong DOH ay nababahala dahil doon po sa capacity ng mga pampasahirong sasakyan naman, yung pong mga pampublikong sasakyan na di umano maaari po itong hindi sumunod doon sa tinatawag na full capacity. Opo, ang iba po kasi ang nangyayari, may nakaupo na lahat doon sa tamang kapasidad ng sasakyan. Ang ginagawa po nila, nagpapa-standing capacity pa. Oo, so hindi po ito maganda. At katulad po nitong si Janet Pascualata, ito pong si Rene Peñaranda, ito pong si Nieta Chavez, alam po nila na dapat
kung ano lang po ang kapasidad ng mga sasakyan, hanggat maaari ay wag na pong pasosobrahan dahil tayo naman po ay hindi pa naman po talaga totally nawawala yung pong sausapin ng COVID-19. So, bagamat tayo po ay binigyan ng kaluwagan ng ating gobyerno, ganun din po ng IATF, ganun din po ng World Health Organization, and of course, ito pong DOH, sana ako naman po ay isa sa private individual na nakikiusap doon po sa ating mga kababayan na sana wag po natin itong abusuhin. Dahil kapag inabuso po natin ito, baka hindi po tayo makalarating sa ating patutunguhan at muli na naman tayong bumalik doon po sa usapin ng kapalpakan. Opo, kasi napakahirap kung tayo po ay muli na naman bumalik sa alert level 2 kaya alert level 3. Napakalaki pong usapin yan, lalong-lalo na po sa usapin ng ating economic situation naman sa kasalukuyan na tila sa ngayon po ay tila umaangat-angat na po ng konti. Kung tayo naman po ay maging irresponsable sa ating pang-araw-araw na galaw, sa ating pang-araw-araw na kilos, sa ating araw-araw na ginagawa, at tayo po ay muli magkanda hawa-hawa, naloko na naman. So, siguro, tama lang po ng sinabi ng DOH na sana wag po nating samantalahin o kaya wag po natin abusuhin ang kaluwagan na binibigay ng ating pamahalaan sa kasalukuyan, alang-alang na rin po sa kinabukasan ng ating bansa, lalong-lalo na sa usapin ng ekonomiya at lalong-lalo na rin po sa usapin ng kalusugan. At ganoon din po, dadako po tayo doon sa balita na batay po sa isang profesor, sa isang eksperto sa batas, maging eksperto po sa usapin ng political, social responsibility, sa usapin ng political, local and international, na di umano yung po mga politiko na hindi po umatin sa usapin ng debate o kaya doon po sa pakikipagtalastasan o kaya pagklaro sa mga usapin na may kinalaman sa kinabukasan ng ating bansa. Atay na rin po sa ulat at sa balita ng ating Net Radio Newsroom na ito po ay magkakaroon po na malaking impact sa usapin ng pagpili, lalong-lalo na po doon sa palaging umuurong ang bunto pagdating po sa usapin ng debate naman. Oo, so karamihan po kasi sa mga yung pong sumasama sa debate, siyempre gusto po nilang ipaalam na sila po ay handang-handa kung ano po ang dadaan, kung ano po ang hirap na kanyang dadaanan sa usapin ng pagpapatakbo ng ating bansa naman. Opo, pero kung sakali sa kasalukuyan ay tila sila po ay orong solo at gusto muna nilang malaman kung ano ang mga isyu at kung ano po yung mga katanungan na ibabato ng organizer, ay tila sila po ay hindi handa sa usapin ng immediate assistance or immediate response, lalong-lalo na po sa usapin ng kagipitan, sa usapin ng peace and order, sa usapin ng so ang gusto nila ay gusto kasado lagi. Hindi po dapat ganun. Dapat ang isip o utak ng isang presidente, dapat siya po ay talagang handang-handa kung problema duman sa ating bansa, araw man o gabi. Opo, so yun po ang importante doon. Opo, so kung ito po sanang si Barangay Captain Will Haplos, yung mga simple debate naman palagay ko kayang-kaya na po nito ng ating Barangay Captain na ito pong si Noel Haplos. Sana naman yung pong mga suportadores ng politiko na tila orong sa usapin ng pag-atin ng debate, sana pwede nyo naman pong pakiusapan yan na sana siya po ay maging matatag, maging matalino, maging matapang sa harap-harapan kung sino ang kanilang makakadebate sa oras ng kanilang schedule, pagharap naman sa usapang pangkapayapaan, sa usapan ng ekonomiya, lalong-lalo na po sa kinabukasan ng ating bansa. Yes, we were born
so ganun po talaga, no? Ang sabi nga po nitong barangay captain ng barangay San Isidro, dapat magkaroon ng sapat na protocol ang bawat isa laban ito ng lahat ng bawat isa. Mabuhay ka, idol. Opo, so pasensya ka na at medyo malabo ng kaunti ang ating hamon ito. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, uli pong babalik itong Paranaque Net Radio Newsroom sa panguna pa rin po ni Aba Pascua. Box cards hindi na kailangan sa pagpasok sa malls ayon sa DILG. Hindi na umano required ang mga COVID-19 vaccination cards sa pagpasok sa mga malls sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1. Ito ang paglilinaw na ginawa ni Department of the Interior and Local Government, DILG, Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya kahapon, kasunod ng pagre-require pa rin ng ilang malls ng vaccination cards sa mga taong pumapasok sa kanilang mga establishmento. Ipiniliwanag ni Malaya na ang vaccination cards ay required lamang sa mga establishmento na ikinukonsidera bilang crisis o yung close crowded at close contact venues gaya ng restaurant, spa at mga sinihan. Gayunman, wala na nakikitang masama si Malaya kung may ilang malls na mag-require pa rin ng vaccination cards sa entrance. Pinayuhan rin naman niya ang mga malls sa upang maiwasan ang kalituhan ay sundin na lamang ang payo ng Department of Trade and Industry, DTI, so that we can sort this confusion out. Let us follow the advice of the Department of Trade and Industry, DTI, Secretary Mon Lopez, that the vaccination card is not required at the entrance of the mall. It is only required at the exactries establishment inside the mall but not necessarily at the entrance of the mall, paglilinaw pa ni Malaya. Kinikayat din ni Malaya ang publiko na dalhin na lamang ang kanilang vaccination cards saan man sila magtungo kahit na hindi na required ang mga ito para mas transportation dahil maaari niyang kailanganin nila ang mga ito sa ilang establishmento o iba pang transaksyon. Inihag pa ni Malaya na tatalakayin ang DLG ang ng naturang bagay sa mga local government units o LGUs. Ipinalalahanan din aniya ng mga LGUs ang mga establishment na ipagpapatuloy ang mahigit na pagpapatupad ng pulisya sa mandatory na pagsunod ng face mask. Tututukan ang pagbabakuna sa mga matatanda, kabataan at mga taong may comorbidities. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Bawas singil sa tubig, ipapatutupad sa Marso 21 ayon sa MWSS. Simula sa darating na Marso 21 ay may bawas singil sa tubig sa Metro Manila sa kararatig palalawigan na siniserbisyuhan ng Maynilad Water at Manila Water. Ito ang ininsuyo kahapon ng pamunuan ng Metropolitan Water Works and Sewage System, MWSS, Regulatory Office matapos mabigyan ng legislative franchise ang dalawang water concessionaire. Ayon kay MWSS Chief Regulatory Patrick T, ang bawas singil ay bunsod sa pag-alis ng 12% ng value-added tax VAT sa mga water concessionaire at pagpapalitan ng mas maliit na percentage tax. Ang Maynilad Water ang nagsusupply ng tubig sa West Zone ng Metro Manila at Cavite, habang Manila Water naman ang nagsusupply ng tubig sa mga East Zone at Rizal Province. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita, no? At tayo naman po ay nagpapasalamat sa Barangay San Isidro, lalong-lalo na po sa buting Barangay Captain Noel Haplos dahil sa kasalukuyan ng sinasabi niya, dapat suriin maigi ang ibuboto ngayong Mayo 9 para makinabangan ang mamayang Pilipino. So ito po ang the best. So alam nyo po, ang Barangay San Isidro sa dami ng serbisyong ibinibigay sa kanilang mga kababayan, lalong-lalo na po sa ilalim ng pandemic, pagdating sa usapin ng material aspect, never na itong sinabi ng mga kapitan na sila po ay kinakapos na. Never, kasi sabi nga po nila kapag ang pundo ng bawat barangay, bawat syudad, bawat pamunuan naman, kung ang pira ay gagamitin sa tama, siguradong ito po ay
magiging sapat at tamang paggastos para sa kanilang mga kababayan. Okay, so doon po naman sa ating mga kaibigan, Opo, so tayo po ay namumroblema lagi sa usapin po ng supply ng tubig. Opo, so bagamat tayo alam natin na ang tubig po ay galing pa po ito sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Muntinlupa at ganun din po dito sa lugar ng Angat Dam, ay namumroblema na. Pero sa kasalukuyan nga po, ang nagiging problema natin, marami pong mga tubo ng water naman, ito pong Maynilad, tila halos pinapabayaan lang na tumagas ng tumagas. Kasama na po dito sa lugar ng Kaingin Road na tila halos matagal na po ito, hanggang ngayon ay hindi pa ginagawa. Bagamat ganyan po ang sitwasyon at sinabi na rin po na tila, sabi nga po tila bababa o babawas po ang singil ng bayarin natin sa tubig, hindi pa rin po natin dapat mawala sa ating isipan na dapat po ang tubig ay dapat natin palaging ingatan, lalong-lalo na po sa paggamit natin ito araw-araw. Opo, kasi marami po sa ating mga kababayan na palibasa sila po ay nakakangat sa buhay o kaya sila po ay hindi kinakapo sa pambayad, ay tila ang tubig ay tuloy-tuloy po nilang pinatatapos bagko sila po ay sabihin po natin na sila po ay hindi nakakatulong, bagko sila po ay nakakaperwisyo doon po sa ibang ating mga kababayan na hindi na po inaabot ng supply ng tubig dahil nga po sa limitadong pinapakawala naman ng ating mga konsesyonero naman, ito pong Maynilad. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay nananawagan na sana doon po sa ating mga kababayan, dahil tayo po ay nasa Marso na ngayon, malamang Marso, Abril, Mayo, tayo po ay siguradong kakapusin na naman tayo sa supply ng tubig. Opo, so siguro talagang dapat po nating dapat po tayong maging wise sa paggamit ng tubig, na wag po natin masyado itong sasayangin. Kahit tayo po ay naliligo, limitahan pa rin po natin. Okay, sumuloy pong babalik. Ito pong Paranaque Net Radio Newsroom. Napanguna pa rin po nitong si Aba Pascua. Aba Pascua, pasok! Duterte naglabas ng EO sa paggamit ng nuclear power plant. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang executive order na nag-aanta sa pag-aaralan ang pagsasama ng nuclear power sa ginagamit na enerhiya sa bansa. Sa EO 164 na nilagdaan ni Duterte, nais ito na magkaroon ng pambansang posisyon para sa nuclear energy program na magiging daan sa pag-unlad ng bansa at magbigay sa mga mamamayan ang tunay na serbisyo. Inatasan ni Duterte ang Nuclear Energy Program Interagency Committee na gumawa ng rekomendasyon at palawakin pa ang pag-aaral kung maaari pang gamitin ang Bataan Nuclear Power Plant at magiging daan ito sa pagtatayo ng iba pang posibilidad para sa paggamit ng nuclear energy. Nakasaad din sa EO na ang nuclear power ang posibleng maging solusyon na tumaas ang pangangailangan ng supply ng enerhiya kung saan ikonsidera ang mga natutunan sa nakaraan at maging sa mga sinusunod ng regulatory frameworks at best practices sa ibang bansa. Ayon pa sa EO, titiyakin ng estado ang tahimik na paggamit ng nuclear technology kung saan ikokonsidera ang kaligtasan ng publiko, national security, energy self-sufficiency at maging ang pangangalaga sa kalikasan. Base sa public perception survey tungkol sa nuclear energy noong 2019, lumalabas na 79% ng mga Filipino ay sumusuporta sa posibleng paggamit at rehabilitasyon ng kasalukuyang nuclear power plant. Samantalang 65% ang sumusuporta sa pagtatayo ng bagong nuclear power plant at 78% ang nakakahanda na magkaroon ng kaalaman tungkol sa nuclear energy. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Pag-review sa Oil Deregulation Law, suportado. Sang-ayon ng ACT, CIC Party List na reviewin ng Kongreso ang Oil Deregulation Law matapos hingin si Pangulong Duterte na pag-aaralan muli ang nasabing batas matapos ang patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Ang Oil Deregulation Law na ipatupad noong panahon ng dating Pangulong Ramos ay nagtatanggal ng kontrol ng gobyerno pagdating sa presyohan ng petrolyo.
Ayon sa ACT, CIC nominees and Vic Yap, panahon na siguro na muling pag-aralan natin ang nakakatulong na pangbatas na ito sa tao pabigat sa kanila. Dati-rati kasi pwedeng diktahan ng gobyerno ang mga oil companies na wag munang magtaas ng presyo para na rin sa kapakanan ng tauhang bayan, ani ni Yap. Dagdag pa niya, ngayon daw walang magawa ang gobyerno kapag sinabi namang kumpanya ang langis na magtaas sila ng presyo para hindi motorista ang batas na ito at kailangan na siguradong pag-aralan kung ibasura at papalitan na ayon kay Yap. Ayan sa usapin po ng nuclear power plant, po yung pong sa Bataan, Bataan nuclear power plant, ay bakit bigla itong bakit ito biglang kumambyo? Ang tagal-tagal na po yan ay tila ay walang naglalakas loob na testingin man lang yan. Pero ngayon na sa kasalukuyan naman si Pangulong Duterte ay tila 3 months ago ay tila siya po ay lalabas na sa Malacanang, ay gagawa pa po ng executive order para po gumamit o kaya mabuksan ang nuclear power plant. So hindi po natin kabisado kung ano po ba talaga ang dulo nito. Opo, pero in my side naman, doon po sa mga matatalino, lalo na po yung mga nasa DOST, ito pong Department of Science and Technology. Opo, ganun din po yung mga ibang eksperto sa usapin ng nuclear naman. Nagtataka lang po ang inyong lingkod dahil doon sa ibang bansa, lalo nga alam ko po, ito pong mga asinsadong bansa, katulad po ng Japan, ay tila sila po ay gumagamit na po ng nuclear sa usapin po ng enerhiya. At yung ibang bansa naman po, yung mga siga, yung pong mga siga, hindi lang po enerhiya ginagamit. Sila po ay tila may mga nuclear weapon na. Pero ang Pilipinas, sa usapin po ng nuclear para doon sa paggamit ng enerhiya, nagkakanda tulit-tulilong pa. So ano ba tayo, may ano ba talaga? So may kakayanan po ba tayong magkaroon ng nuclear o wala? Kasi doon po sa mga kumukontra dyan, ay tila naiwanan na po kayo ng panahon. Kasi yung ating mga karatig bansa, sila po ang pinag-uusapan nila yung panlaban sa digmaan. Pero tayo, ang pinag-uusapan pa lang natin tungkol pa rin sa enerhiya. So medyo sablay po ito, sablay. Dapat kung talagang mapapakinabangan po yan, madaliin nyo na. Kasi hindi pwede yung hindi pwede yung hatag-bawi. Kung talagang gagamit tayo ng nuclear para mapababa ang gastusin natin sa enerhiya, kaya dyan po sa kuryente, gawin nyo na hanggat maaga, as soon as possible. Di ba? So yun naman po talagang totoo dahil yung pong Bataan nuclear power, wala pa yata kung brief, pinag-uusapan na yan. Ngayon puro na kooban. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin. Para tayo mga aywan ko sa inyo. Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:58 ng gabi. Ito po sa ating himpilang Parañaque Net Radio Worldwide sa ating pong programang Manibela ng Masa on the Go. Okay, so muli pong babalik ito pong Parañaque Net Radio Newsroom. Pasko pasok! Halos 50,000 organized birds sa bansa pararangalan ng DILG. Nakatakdang parangalan ng Department of Interior and Local Government, DILG, ang halos 50,000 barangay health emergency response teams sa buong bansa. Bunsod na rin ang kanilang matagumpay na COVID-19 response efforts. Ang parangal ay isasagawa ng DILG sa pamamagitan ng implementasyon ng Barangay Health Emergency Response Team Excellence Awards in Thwarting the Coronavirus Disease o BIT COVID-19 Project. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, ang BIT COVID-19 Project ay pagkilala sa may
49,914 births sa buong bansa dahil sa kanilang exemplary performance na nagsiresulta upang tuluyan ng bumaba ang COVID cases sa Pilipinas. Aniya, ang mga birds ay pagkakalooban ng sentipiko ng katibayan sa kahusayan at kasipagan ng bird na lalagdaan niya at nina Undersecretary for Barangay Affairs Martin B. Denyo, National Barangay Operation Office, Director Dennis D. Villasenor at sa kanilang DILG Regional Directors. Sinabi pa ni Anyo na hindi nila pipigilan ang mga pamahalaan lokal kung maisipan ang mga ito na magbigay ng maliliit na insentibo para sa mga birds. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. 519 huli sa gun ban sa NCR. Umabot na sa 519 ang naarestong individual na naitala ng National Capital Region Police Office NCRPO dahil sa paglabag ng election gun ban hanggang nitong Pebrero 28, 2022. Kinabibilangan ito ng 349 na nasa kote sa Police Patrol Response, 128 sa Oplancita, Bakal Galugad by Bus Operation, 38 sa checkpoints at 3 sa pagpapatupad ng search warrant at isa sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Sa record ng NCPR o sa nakalipas na 52 araw na pagpapaaral ng Comelec election gun ban, nakapagsagawa na ng 12,059 PNP at PNP-AFP Comelec checkpoints sa Metro Manila at 441 iba pang operasyon. Nakasamsam ang NCRPO ng nasa 245 na baril, kabilang ang 189 short firearms at 4 na long firearms at 52 iba pa na sumpak, replika, paltik at iba pa. Naka-recover din ang 282 blended pointed weapons at 13 exclusive ED at 1 granada at 2,463 assorted na bala. Samantala, wala namang naitalang election-related incident habang nasa 12,860 di bakunado ang binalaan. Tatagal ang election gun ban hanggang sa Hunyo 8, 2022. Okay, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng isang patalastas mula po kay serbisyo muna bago magpakilala, Rudy Abila. Serbisyo muna bago magpakilala, Rudy Abila. Okay, so maraming salamat
At ganun, regards po natin ito pong si Mr. Leo Sirong. At ganun din po itong si Barangay Captain Noel Haplo. Janet Pascualatam, Rene Peñaranda, Nieta Chavez, Charlie Soriano, Rico Arreglo. So doon po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po tayo, ano? So wag po natin pababa, wag po natin kakalimutan. Rodi Abila, serbisyo muna bago magpakilala. Consul Rodi Abila. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Aba Pasko, pasok! Kaso ng sakit sa puso, tumaas ng 28% ngayong pandemya. Tumaas ng 28% ang kaso ng mga may sakit sa puso habang kasagsagan ang pandemya ayon sa Philippine Heart Association. Inihayag ni Dr. Gilbert Villela, presidente ng PHA, na nakagulat ang nakakatakot ang halos 30% na pagtaas ng kaso ngayong pandemic. Isa sa may tuturing aniya ang dahilan ng hindi pagpapacheck up dahil takot sa napumunta sa ospital, kaya tiniis na lamang ang nararamdaman. Nakaapekto din aniya ang pag-alala sa mental stress na labis na nakaapekto sa puso. Ang may sakit sa puso aniya ay naatake samantalang ang mga wala pang sakit sa puso ay maari magkaroon nito. Nakadagdag din ng problema ang mga pagkain, lalo na kung ang comfort food ng isang tao ay may mga mamantika, deep fried at maaalat. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority PSA na inilabas noong Pebrero 2022, umabot sa 125,913 o 17.9% ang kabuang bilang ng mga namatay mula Enero hanggang Nobyembre. Noong nakaraang taon ay dahil sa ischemic heart disease at sinundan ng cerebrovascular disease na 68,180 o 9.7%. Ipinaala ni Villela ang kahalagahan ng pamilya na nakasasama sa bahay na nagpapaala ng kakaibang ugali na nagdudulot ng problema sa pagkain at maging sa mental health. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Dalawang hold-upper ng taxi, timbog. Na-corner ang mga pulis ang dalawang lalaki na nag-hold up ng isang chopper nang pasukin ang sa kalsada sa Tondo, Maynila kahapon na madaling araw. Nakilala ang mga naaresto na si Glenn Mark Ebasco, 33 years old, at Ryan Medina, 30 years old, kapwa nakatira sa Kawal Purok 1, Barangay 28, Caloocan City. Ligtas naman ang kapahamakan ng kanilang biniktima na si Jesse Mehulo, 56 years old, nakatira sa Tomas Claudio Street, Barangay Baclaran, Parañaque City. Sa ulat ng Manila Police District, pasado sa alauna ng madaling araw nang pumasok ang isang one-way na parte ng Solis Street ang puting taxi na minamaneho ni Mehulio. Nakuha nito ang atensyon ng mga pulis na nasa lugar kaya pinara ang taxi. Humahangos ang bumaba ang sasakyan ni Mehulio na isinumbong na bino-hold up siya. Dito na pinaligiran ng tinutukan ng baril ang mga pulis ang taxi hanggang sa maaresto ang dalawang suspek. Na-recover sa kanila ang isang mini Uzi na may 6 na bala at isang replika ng 45 na baril. Nabawi rin sa kanila ang 510 pesos na pera, 2 piraso ng umano'y peking 1,000, bilis 9 bills sa isang bag. Ayon kay Mehulio, pinara siya ng mga suspek sa may monumento, Caloocan, at naghatid na sa may Pasay nang sumapit ang kanto ng Solis Street sa Jose Abad Santos Avenue. Dito na nagdeklara ng hold up ang dalawa. Hindi nawala ng loob ang tsuper at ipinasok niya sa one-way street ang taxi para makakuha ng atensyon sa mga autoridad. Mula rito sa Parañaque Net Radio Newsroom, Aba Pascua nag-uulat para sa programa ng Manibela ng Masa on the Go. Maraming salamat sa Parañaque Net Radio Newsroom, Aba Pascua. So, doon po sa mga hold-upper, yun po ang sinasabi na hindi lahat ng araw ay Pasko. So, minsan po ay mahal na araw din. May kaparusahan.
sa mga pasaway. So, yun, napala nyo. Pasok kayo sa kulungan. Mantakin nyo po yan, taxi driver. Halos wala na po silang kinikita araw-araw, 24/7. Pagkatapos kayon mga pasaway, pipiliin nyo pang hold upin iyong isang ama ng tahanan na nagsasakripisyo para mabuhay ang kanilang pamilya. So, walang ganyanan. Magtrabaho po kayo ng tama. Kung gusto nyo pong lumalaki, pero masama pa rin, wag nyo na pong gagawin sa mga kawawan taxi driver. Dahil bawat 5 niyan, bawat sintabo na nilang kinikita, ay sakripisyo ang kanilang pinagdadaanan. Ganun ang mga taxi driver. Bagamat may mga taxi driver na nagpapasaway, puro kontratang ginagawa, pero sabi ko nga po, lahat ng gumagawa ng kapalpakan ay palaging may katapusan. Samantalang yung pong gumagawa ng kabutihan, palaging may papuri, palaging maganda ang kinahihinatnan. Hindi po napupunta sa kulungan, bagkos napupunta sa mabuting kapalaran ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay dahil hindi po sila pinapabayaan ng may kapal. So minsan na po tayo magsermon Hold upin nyo, taxi driver. Mabuti na lang yung taxi driver hindi nawala ng... so wag nyo na pong ulitin yan, masama. Mang-hold up kayo, taxi driver. Mga pasaway talaga kayo. So siyempre, regards po natin itong si Moises Sikad ng UCBO. Ganon din po itong si Leo Siro. At ganon din po itong si... yung kaibigan natin si John Osorio. Yan po sa Oriental Mindoro. Mr. John Osorio, where are you now? Are you willing to make a report today? Or tonight? Doon po sa ating mga kaibigan Doon po sa ating mga kaibigan. Sana tayo po ay maging mapanuri. So naalala ko tuloy, nagkaroon po ng debate. Iyon po nga sa pagitan nila Muragadon at saka ito pong si spokesperson Harry Roque at ganun din po itong si attorney. Sino ba yung attorney magaling? Si Lux? Makikita po natin kung gaano kahalaga ang usapin ng debate doon po sa mga kandidato. Opo, kasi dapat maging handa po tayo sa lahat ng oras. Katulad nitong sigadon, kahit may pagka-abno-abno, dahil kapag magmura ng babae, akala mo Jesus, sana magkalimutan na tayo. Balitan natin itong si Muragadon. Pangit ang style. Hindi pa nga tapos nagsasalita yung nasa kanya naman ang oras hindi pa tatapusin. Mali yun, mali. Sayang. Sayang ng iyong boses. Walang puntos. Palpa ka pa. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Mayor Joy Belmonte kinasuhan ng cyber libel si Defensor. Kinasuhan ng cyber libel ni Quezon City Mayor Joy Belmonte si anak kalusugan party-list Representative Michael Defensor na tumatakbo rin pagka-alkalde sa lungsod. Ito ay dahil sa post ni Defensor na ngayon ay ni Belmonte nalagpas na sa boundary ng free speech o malayang pamamahayag. Isa sa mga pinagbasihan ng alkalde sa
pagsampa ng kaso na kinaso na depensor na Baklas Arme. Umano ni Belmonte na nagtanggal ng kanyang depensor mga campaign material. Sa kaparehong post, tinawag ni Depensor si Belmonte na mapanghati mapanira, kasok-kasok at kapito ko sa kapangyarihan. Nagpost din si Depensor na may isang empleyado sa Quezon City Hall nang magsasampa sana ng kaso sa Office of the Ombudsman laban kay Belmonte dahil sa di umano'y overpriced ayuda. Overpriced ayuda. Sa kaparehong paulit-ulit na lamang umano na pinapukol ni Depensor sa alkalde ang naturang esyo kahit may pagliliw na rito ang mga PAC sa checking organization at maging ang Commission on Audit or na nagsabing walang irregular sa nangyari dito. Ayon kay Belmonte, ang mga post ni Depensor ay libelous na malicious, false at fraudulent at kailangan na ng legal na aksyon. I don't use look for Facebook page, especially if I know that they would be one of no use or benefit. Yung po ang sabi ni Joy Belmonte. Alam nyo naman na kayo ay magagaling. Sige, banat. Basta ang gamitin nyo ng pera sa kaso ninyo ay sarili nyong bolsa. Huwag yung galing sa kabanang bayan. Di ba, Mr. Chairman? Mr. Chairman, patalastas nga mula doon sa kay Attorney Joseph C. Magandoga, abogado ng bayan, abogado ng Distrito 2, Aguila ng Parañaque.
Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:18 ng gabi. So dito na po sa Express Parañaque News. Inspection and going construction of Parañaque City People's Park, Bulungan Market and Promenade Walkway from Dadon Galo Bridge. Ngayong araw, March 4, 2022, araw ng Biyernes ay personal nag-inspection si Parañaque City Mayor Edwin Olivares sa kasalukuyang ginagawang Parañaque City People's Park, Bulungan Market at Promenade Walkway sa Barangay La Huerta, Parañaque City. Kasama si Congressman Eric Olivares at Engineer Pablo Paulo Olivares II, tuloy-tuloy sa isinagawang pagsubaybay ng punong lungsod sa mga perspektibo at mga construction na kasalukuyan ginagawa sa mga nasabing proyekto ng lungsod ng Parañaque. Ang ginagawang Parañaque People's Park ay Bulungan Market at ang Promenade Walkway ay matatagpuan sa Barangay La Huerta na ilan sa mga pinagmamalaking proyekto ng lungsod ng Parañaque. At tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa Parañaque Express Balita. March 4, 2020 ngayong araw ng Biyernes ay pinasiyahan ng ating lungsod ang pagbubukas ng seremonya ukol sa Water Search and Rescue Training ng ating Parañaque Army and Reserve. Pinangunahan ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares ang opisyal na pagbubukas ng naturang programa na naglalayo ng pagpapaigting sa kahanda ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa hanay ng ating Parañaque Army at mga reserves ukol sa Water Search and Rescue. Aba, maganda po ito, maganda. Kasi kapag ang mga reserves po natin, yung pong mga volunteer na talagang sila po ay tuloy-tuloy na nakikipagtulungan sa lungsod ng Parañaque, na kung saan naman kapag magkaroon po ng sakuna ay talaga pong sila ay talagang mapapakinabangan ng baba ng Parañaque, ng ating mga mamayan. So maganda po ito, maganda. Opo, so maganda po ito, sana tuloy-tuloy. So doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:21 ng gabi. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Magtatay pinatay sa harap ng bahay sa Libon Albay. Kapo nasawi ang mag-ama matapos pagbabarili ng hindi nakikilalang gunmen sa harap ng kanilang bahay sa Zone 1 Barangay Nugpo ng bayang ito kamakalawa ng hapon. Dead on the spot dahil sa tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga gamang sina Renato Bermas Siba. Nasa hustong taong gulang ay anak na si Joren, 19 ng taong gulang na naturang barangay. Sa ulat alas 4:20 ng hapon habang nasa harap ng kanilang bahay ang mga mag-ama nang biglang dumating ang ilang armadong lalaki at sa hindi malamang dahilan ay walang kabog-kabog na pinagbabaril ang mga ito. Duguang humandusay ang mga mag-ama ay mabilis na tumakas ang mga suspek. So mabigat po ito, mabigat. Talagang akala nila ligtas sila sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, siguradong sapol sila. Basta na lang pumapatay na wala naman sapat na dahilan. Sa inyong palagay, kayo ba'y patatawarin ng may kapal? Palagay ko po ay hindi. Doon po sa ating mga kaibigan, Doon po sa ating mga kaibigan, sana tuloy-tuloy po tayong makiisa sa Alert Level 1. Ang sabi nga po, wag na wag po natin kakalimutan na gumamit ng face mask kahit saan po tayo magpunta, dahil po ang usapin ng virus ay nandiyan pa rin sa tabi-tabi. Hindi pa po tayo iniiwanan. Di ba? So hindi naman po talaga kaya po nung pumunta po ako sa lugar ng Las Piñas kahapon, bukas po yung basketball court. At ang karamihan po ay naglalaro mga bata, more or less mga 7-year-old siguro hanggang 15. Opo, kaya lang nakita ko doon halos sabihin po natin mga 100 katao, mga kabataan nandoon. Problema may pismas baka mga 10 lang o kaya 15. Yung pong 85 or 80
Wala pong pismas. So, nasaan po ba yung jurisdiction ng barangay level pagdating dyan? Nasaan po yung mga tanod? Sana sawayin nyo naman. No pismas. Walang laro. Walang basketball. Ha? Hindi ba pwede? Ha? Kaysa ano? Anong gagawin nila? Buga-buga? So, paano sila makakapaglaro? Paano sila di wag sila maglaro. Pero pagkakalam ko, kahit may pismas yan, kaya naman po maglaro ng basketball. Di ba? Yung ilong nila, di palabasin. Basta yung bibig. Sana may pismas. Kasi kapag ganyan, so doon po sa napakaraming bata na naglalaro, paano na lang po kung may isa o dalawa doon may tama? Paano po kung may COVID? Di hawa-hawa na naman. Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay dadako na po doon sa usapin ng happy birthday. Mr. Chairman, ikasamo na. Happy birthday. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. So, happy birthday kay Abra Ramos. Sa'yo ang Si Abra Ramos at kay Attorney Jet Preyas. Regards ko po kayo. Abra Ramos, happy birthday. Go lang go. Go lang go. ang inumin. Sa'yo At sa kayo nag-birthday kahapon, ngayon at bukas. So binabati po namin kayo ng happy birthday. sana'y Dahil tayo po ay maswerte na nag-celebrate pa rin po tayo ng birthday. Kasi nung mga kasagsagan ng COVID, sa'yo ang hindi natin alam kung abutin pa tayo ng birthday. happy Kaya so regards po natin. Yung mga nag-celebrate ng birthday, tayo po ay masaya. Tayo po ay maswerte. Ganda niyan. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan. Sabi po nitong si Miss Jen Wander Villarin, shoutout po kay Mayor Isko Moreno. Sana naman maayos na po ang mga kalsada dyan sa Manila. Simula sa Mayuy, Simbasig, sobrang lubak at delikado sa mga motorista lalo na sa gabi. Mayor Isko Moreno, salamat po. Tama po kayo, Janzer Gaspar. Kahit naka-alert level 1 po, mag-ingat pa rin ngayon. Nga po sa Quiapo, sobrang dami ng tao at walang social distancing. Kahit mga bata nakikipagsiksikan na rin. At ganoon din po, siya po sa may birthday ng Arsap Rosana Paharon at Florentino Cardinal. Monitoring ng Parañaque Net Radio. Regards ko po kayo. Ito pong si Rosana Paharon at Florentino Cardinal. Happy birthday!
Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Gerald Happy, sumama. happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi. Tayo'y magkakasama-sama sa ating programang Manibela ng Masa on the go. Bye-bye! Thank you so much. God bless us all. Happy weekend. Ngayon pong March 4, 2022. Bukas, PBM. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.